Adobong pusit at baboy. Pwede ba yun? Tama kayo makaget ko. Magluluto ako ngayon ng adobong pusit at baboy. Dahil naalala ko nung nasa Tarlac pa ako. Meron ng karinderya kung saan nagtitinda nito. At syempre hindi pwedeng lumipas yung isang linggo na hindi ako pwedeng makakain ito. Kaya ngayon, ito yung gagawin ko. So paano? Panoorin nyo yung version ko. So dating gawi, yung karne pagmamantikain natin. At para lumambot na rin. Pero bago ang lahat, lalagyan muna natin ng pampalasa. Ito, inuna ko na yung asin. Ang kasunod nito, syempre paminta. At syempre, hindi pwedeng mawala. Magic sarap. Baka naman. Pagkatapos mailagay yung tatlong pampalasa, hahaluin ko na ng aking kamay. At pag okay na, tatakpan ko na at bubuksan ko na yung kalan. At kapag ganyan na itsura, malamang yung tubig yan mawawala na. Ang kapalit niyan, mantika na. Pero syempre, iba yung gagawin kong diskarte. Hahaluin ko para yung tubig mawala. At pagkatapos mahalo-halo, tatakpan ko na ulit. Maghihintay naman ng ilang minuto hanggang sa yung karne mamula. Sa part na to, okay na siya. Yung karne medyo ma-reddish na. Sinalo ko lang ng konti tapos yung mantika nilagay ko na. At dito okay na siya. Pwede nang hanguin para mapagisa na. Bago magisa, binawasan ko pala ito ng mantika. Nakailang salok ako bago ko ilagay itong luya. Pangontra sa lansa ng pusit. Sunod kong inuna, sibuyas, para mamaya yung bawang hindi madaling mag-brown. Speaking of bawang, eto na. Nilagay ko na para mamaya pwede na magsangkot siya. Pero bago ang lahat, ilalagay ko muna yung patis. At pag nailagay na, yung karne isusunod ko na. At pag namekos-mekos na, yung pusit naman yung aking sasalang. Halo-halo lang ulit. Pagkatapos, isusunod ko na yung atay. Same procedure lang. Halo-halo lang ulit. Tapos, a few moments later, sasabawan ko na fresh water from Dupinga River. Tapos, sasamahan ko na ito. That's right, yung tinta ng pusit. Para gumanda yung kulay. Dahil usapang adobo, syempre hindi mawala toyo tsaka suka. Pagkatapos mailagay, pwede nang takpan. At maghihintay lang ako ng ilang minuto para mapakuluan. Makalipas nga lang ng ilang saglit, titikman ko na para magkaalaman kung anong lasa. At dito sa tingin ko okay naman. Pero hindi pa tapos at meron pang kulang. Ito nga pala yung tinutukoy ko. Saba pusit inkan. Ito yung isang nalasahan ko kaya kung bakit yung luto na to hindi ko makalimutan. Pagkatapos mailagay yung saba, hahaluin ko na ulit para tikman. At ayun, nakuha ko na yung lasa. Naglagay lang ulit ako ng konting paminta, tsaka dahon ng laurel para mas malasa. At may pahabol pa, siling panigang, pampagana. At ito, imemekos-mekos ko na para maya-maya ready na. Pero dito tinakpan ko muna at pinakuluan para yung dahon ng laurel at ng sili lumasa. Pero wag kang mainip, saglit lang to dahil ito na yung pagkakaluto niya. Ayan na nga, nailagay ko na sa lamesa. At anong gagawin ko? Syempre, susubo na. Teka, masyadong masarap. Eto pa, take 2. So, paano? Muli, ako si JD ng Get Ko nagsasabi, keep safe, ride safe, have a nice day.